Ay, maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Albert F. Del Rosario, members of the Cabinet present. Pero buti pa, pakilala ko na rin yung mga kapwa akong dapat sisihin nyo pag may pagkukulang. Unahin natin po kay Secretary Cesar Purisima ng Department of Finance. Secretary Proceso Alcala ng Agriculture. Greg Domingo ng DTI. Ang may pakana po nung It's More Fun in the Philippines, Secretary Mon Jimenez. Secretary Jun Abaya ng DOTC. Secretary Arsenio Balisacan ng NEDA. Secretary Sunny Coloma ng ating Communications Office. Secretary Julia Abad ng PMS. Yung pag hindi ho nakatukoy sa isang departamento ang pasahan ng lahat ng problema, Secretary Rene Almendras. Ambassador Maria Teresa Lazaro. Monsignor Don Vito Pavilando. The Filipino community in France. Honored guests, fellow workers in government, mga minamahal kong kababayan sa loob at labas ng simbahan pong ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ganda ho ng pangalan ng simbahan, Saint Bernadette. Parang may kakilala akong ganun ng pangalan ho. Alam po ninyo, tuwing nakakausap ko po si Brother Armin Luistro ng ating Department of Education, ang isa po sa mga lagi niyang sinasabi, ang laki na raw po talaga ng pagbabago sa sektor ng edukasyon ng ating bansa. Sakto naman po, kamakailan lang may natanggap po tayong text. Palagay ko malakas kayo mag-text. Ganito po ang kwento sa text. May dumating daw pong bata galing sa eskwela. Pag-uwi raw po nitong estudyante, sinalubong siya ng kanyang ama. Ang bungad po ng kanyang ama, bakit ngayon ka lang? This oras na. Ang sagot daw po ng bata, Tay, please lang. Pagod po ako. Ang bigat nitong unang araw namin sa eskwela. Mahaba na nga ang mga lecture. Sandamakmak pa ang pabaong homework. Napagalitan pa ako ng dean. Ang sagot po ng kanyang ama, tumigil-tigil ka nga, kinder ka pa lang. Alam mo nyo kasi meron kaming 86 na engagements sa pag-alis ng Pilipinas. Dahil masipag po ang ating mga kalihim, si Secretary Domingo po naghanap pa ng 2, ngayon po 88 na. Naka-41 na raw kami dito sa mga engagements na to, kaya halos kalahati po. At syempre, hindi natin maiwasan, medyo nakakapagod rin po talaga itong mga lakad natin to. Buti na lang ho, nandiyan kayo, pati na yung mga kapatid natin nasa labas, talaga pag nakikita ko kayo, recharge na po ang battery. Kaya maraming salamat po sa inyo. No? Yan naman po naikwento ko sa inyo, syempre text joke na natanggap natin. Siguro po marami talaga nagmamalasakit at gusto mabawasan ang ating stress sa trabaho. Habang nagpupursige nga po tayo, palalimin pa ang transformasyong tinatamasa ng Pilipinas. Ibang-iba na po talaga ang Pilipinas ngayon. Simula na magdesisyon ang sambayanan noong 2010 na iwaksi ang luma at buloktot na kalakaran at ikabig ang bayan sa tuwid na daan, napakalayo na po talaga ng narating natin. Ang ginawa po natin, nilinis ang burokrasya. Nagtalaga tayo ng mga tapat at mahusay na lingkod bayan. Tinanggal natin ang kulturang wangwang sa lipunan, isinulong ang mabuting pamamahala at itinutok ang paglilingkod sa ating mga boss. Siyempre, kayo po yan ang taong bayan. Ang resulta po, umaarangkad ng pambansang ekonomiya at mga programang tunay na kumakalinga at nagbibigay lakas sa Pilipino, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Aminin ko po sa inyo, nung unang 3 o 4 na buwan natin sa pwesto, kami po sigurong lahat sa administrasyong ito, sa dami ng minana naming problema, talaga pong kada Biyernes ay napapadighay na lang at nasasabing, "Hay, paano ba naman kasi?" Kaliwat kanan po natutuklasan natin mga katiwalian na ginawa ng ating sinundan
At siyempre po, silang gumawa, kami magsasaayos ng problemang iniwan sa amin. Sandaling timeout lang po. Pag Sabado at Linggo, kadalasan Linggo lang po. Pagpasok ng Lunes, panibagong mga kalokohan na naman ang madidiscover namin. Narinig niyo na po, marahil ang mga ito. Bigyan ko kayo ng ilang halimbawa na rin. Mga bodega kung saan binubulok lang ang bigas dahil sobra-sobra ang inangkat ng kinaukulan. Limpak-limpak na bonus sa ilang pinuno ng mga government-owned and controlled corporations habang nababaon naman sa utang ang kanilang institusyon. Overpriced na kape, overpriced at second-hand na helicopter binibentang parang brand new. Bilyong-bilyong pisong kontrata para lang paglaruan ang putik sa Laguna Lake. Talaga pong kayo nang tumayo sa aming kinalalagyan, baka hindi lang hudighay ang lumabas sa inyong mga bibig. Ngayon po, paano ba natin masabing iba na ang Pilipinas? Ano ba ang pagkakaiba ng nakaraan sa ating pong kasalukuyan? Palagay ko po yung malaki na. Halimbawa po, sa DPWH, di po ba noon kilala ang ahensyang ito bilang pugad ng korupsyon? Halos wala nang ang maipaayos na kalsada, patong-patong pa ang tongpats at kickback sa loob ng ahensya. Ngayon po, sa pamumuno ni Secretary Babe Singson, iba na ang mukha ng DPWH. Dahil sa pagsasaayos at paglilinis ng sistema, umabot na sa 28 bilyong piso ang naisalba nilang pondo na ginagamit sa pagpapatupad ng susunod pang mga proyekto. Ang naipagawa at naisaayos naman nilang national roads mula nang maupo po tayo, nasa 12,184 ng kilometro. Para po mas madali nating mailarawan, katumbas daw po ito ng 4 na ulit na biyahe mula Lawag hanggang Zamboanga City. National roads lang po ito at hindi pa counted ang farm to market at tourism roads. Naaren din po ang ating Pantawid Pamilya Pilipino program kung saan umabot na sa 4.1 milyong pamilya. Ulitin ko po, no? 4.1 milyong pamilya ang ating mga benepisyaryo. Ganito po ang programa. Tinukoy ang pinakamahihirap na pamilya. Pagkatapos, binibigyan po sila ng tinatawag na cash grant. Pero may kondisyon. Ang inihiling po natin sa kanila, siguruhing nababakunahan at pumapasok sa eskwela ang mga anak nila at magpapacheck up ng regular kung nagdadalang tao ang mga may bahay. Bali, binigyan po natin sila ng insentibong tulungan ang sariling makaahon sa kahirapan. At yan nga po ay pinalawak pang programa sa kasalukuyang taon. Tungkol naman po sa ating mga nagtatapos na estudyante, di ba't noon para bang sugal ang pag-aaral sa kolehiyo? Kukuha ka ng kursong sikat sa panahong ikay papasok. Halimbawa po, nursing. Pag kay nag-graduate naman, hindi ka naman makahanap ng trabaho dahil saturated na ang job market sa industriya ngayon. Ngayon, iba na po ang storya. Nagtutulungan ang DOLE, TESDA, CHED at DepEd sa pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor. Ang sistema, alamin ang mga kursong pinakakailanganin ngayon at sa mga susunod pang taon at gawin itong gabay sa pagsasanay ng ating mga kabataan. Hindi naman po siguro kalabisang sabihing umambag ang inisyatibang ito sa pagdami ng trabaho sa ating bansa. Tingnan po natin, sa isang pag-aaral, kinumpara ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho mula Abril ng taong 2013 hanggang Abril ng 2014. Sa suma total po, nadagdagan ng 1.65 or 1,650,000 ang mga Pilipinong nagkatrabaho sa pagitan ng dalawang petsang yun na aking nabanggit. Sa TESDA po, tingnan din natin ang pagkakaiba. Noon, panay ang pagpapapogi ng dati nilang pinuno. Nagpamudmud pa ng mga scholarship vouchers. Problema po, tumalbog ang mga tseke kung meron at nabaon sa utang ang kanyang ahensya dahil wala pong tinatawag na appropriations. Namudmud ng vouchers, nagpa-cute, tapos bahala na raw kami magbayad. Siyempre po, ano ang aasahan sa ganitong kalakaran, kundi sablay ding mga resulta. Mula taong 2006 hanggang 2008, 28.5% lang ng TESDA scholars ang nakakahanap ng trabaho. Ngayon po, sa pag-aaral natin noong 2013, 68.5% ng graduates ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA noong 2012 ang nakahanap agad ng trabaho. Ang average pong ginagastos natin sa bawat scholar sa TWSP pumapatak ng 7,155 piso. Doon po sa mga nakahanap ng trabaho, halimbawa sa BPO sector,
Buwis pa lang nila sa unang taon, halos nabawi na natin yung ipinuunang kanilang tuition. Kung 30 taon sila magtatrabaho, ang one-time investment ng Estado, susuklian nila ng paulit-ulit upang maaruga naman po natin ang iba pang Pilipinong nangangailangan ng tulong. Siyempre po, manganganak at magkakaroon ng tinatawag na multiplier effect ang bawat Pilipinong nabibigyan ng pagkakataong makiambag sa ating lipunan. Baka pwede ko lang idiin yun, isang beses mo pinondohan, magbabayad ng buwis ng 30 taon, may 30 tao kaagad ang may pag-asa magkaroon ng parehong pagkakataon. Yung 30, meron naman 30 na pagbibigyan. Mas maganda po nga ang resulta kung pag-uusapan ang mga tested scholars sa mga industriyang talagang tinututukan natin. 91.43% po na nagsanay sa larangan ng semiconductor and electronics ang nakakuha kaagad ng trabaho. Ang mga natitira po, hinahanapan pa rin natin ng mapapasukan o dinadagdagan pa ang kalaman para talagang tuluyan na makapasok sa trabaho. Tandaan po ninyo, napalawak natin ang mga serbisyo ng hindi nagtataas ng buwis, pwera lang po sa sin tax na nakatutok naman sa kalusugan ng Pilipino. Nakakamit natin ngayon ang mga tagumpay na ito dahil sa mabuting pamamahala, sa masinop na paggugol ng kaban ng bayan, sa pagkayod ng mga ahensya ng gobyerno para gampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin, sa pagtutok ng pamahalaan sa kapakanan ng ating mga boss ng taong bayan, at siyempre po, naging totoo tayo sa ating batayang prinsipyo, kung walang korap, walang mahirap. Di ba dati, nauwi na tayo sa paniniwala na ang nakakatikim lang ng hustisya ay mga may kaya at may koneksyon. Ngayon po, walang untouchable sa pamahalaan. Ang nagkasala sa taong bayan, ang tiwali, ang nagnakaw, tinitiyak po nating mananagot. Katunayan nga po, siguro na balitaan na ninyo, ilan sa kanila ang nasampahan na ng kaso ng ombudsman at ngayon ay nasa piitan. Yung pong pinalitan natin, nasampahan na rin ng mga kaso at naka-house arrest ngayon. Sa kabila po ng bawat tagumpay na atin ang tinatamasa, alam kong miski ano ang gawin at sabihin ko, lagi pa rin pong may pupuna. Ang sabi ko nga po, sa trabaho kong ito, sanay na akong mag-almusal ng paninira, mananghalian ng pang-aalipusta, maghapunan ng insulto na may bonus pang midnight snack. Importante po ito, bonus pang midnight snack na intriga. Palagay ko po, kung may paraan nga po sigurong asarin tayo ng iba hanggang sa pagtulog, ginawa na nila. Kung sinabi kong puti, ang maliwanag naman puti, mayroon pa rin automatic na kukontra at sasabihing mali ka, itim yan. Kapag sinabi natin pasulong, agad-agad ang gusto nila, paurong. Kung ganito, may selfie pa ba ang makipagdiskurso sa kanila? Halimbawa po, meron tayong kampanya noon na kung tawagin ay kontra EPAL o yung kontra sa mga politikong gusto laging pumapapel. Ang mga walang inatupag kundi magsabit ng streamer para sa birthday o di kaya ipinta ang pangalan nila sa mga pader o waiting shed. Tayo naman po, dati pa, ay walang hilig na magpasikat sa ganitong paraan. Basta nagawa ang trabaho kahit walang streamer o anuman, okay na po tayo. Kaya nga po, sa lahat ng ating mga proyekto, ipinagbabawal natin ikabit ang pangalan o mukha natin. Dahil tinuruan tayong huwag magbuhat ng sariling bangko. Dahil ginawa ko yun, ang hirit naman ng iba. Di raw po nila nakikita. Dito ko po, hirit po ng iba. Di raw po nila nakikita ang ginagawa ko. Ang sabi ko, ang swerte naman ng Pilipino. Walang nagtatrabaho pero umuusbong na parang kabuti ang pagbabago. Talaga naman pong mapapailing at mapapatanong ka, ano ba talaga? Ito po yata ang sinasabing sala sa init, sala sa lamig. Pero maliwanag po sa akin, hindi ako ang may sala. Pero hindi naman po tayo nag-aaksaya ng oras para makipagdebate sa mga walang saysay kausap. Dahil sarado na ang isip, wala na tayong panahon para sa mga kontra
na kailangan kontra, maski ano pa ang ginagawa natin. 6 na taon ang ibinigay ninyo sa akin. Susulitin ko ang bawat pagkakataon para makapaghatid ng benepisyo sa mas nakakaraming Pilipino. Mamaya ho pakakantahin natin si Secretary Menres ng more. Nakakatawa nga po nito lang din pong Agosto. May isang batang estudyante, sumulat po sa dyaryo. Ang sabi po ni Maria Francesca Santiago na taga Bacolod, nababahala daw siya sa mga nababasa at napapanood niya sa mga panahon ngayon. Miski raw po ang mga taong taus-pusong ginagawa ang makakaya para maisulong ang bansa, talagang maya't maya kung tumanggap ng sisi. Mas pinipili pa raw ng ilan na magbato ng mga bintang na walang basihan at palalain ang sitwasyon ng ating mga kababayan kaysa makiambag at tumulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa. Sa totoo lang po, nagulat ako sa lalim ng pagkakaunawa niya sa sitwasyon ng ating lipunan. At lalo pa po akong nagulat nung natuklasan nating 12 taong gulang pa lang ang batang ito. Ang sabi ko, para yatang mas malawak pa ang kanyang pag-unawa sa ibang di hamak na mas nakakatanda sa kanya. Di po ba, kung talagang mga tulad niya ang susunod na henerasyon ng Pilipino, maayos mag-isip, patas humusga, at makatotohanan ang sinasabi, ay talagang napakaganda po ng kinabukasan ng ating mahal na bansa. Malinaw po. Malinaw po, naging posible ang lahat ng tinatamasang pagbabago ng ating bansa dahil sa pagtitiwala at pakikisa ninyong mga boss. May mga nagtatanong nga po, magpapatuloy kaya ang ating mga nasimulan? Sino kaya ang magpapatuloy? Ang sagot ko po dito, baka naman nagkakamali tayo ng tanong. Hindi po sino ang tanong sapagkat malinaw na nagawa natin ang lahat ng ito dahil nagkaisa tayo, nagsikap tayo at sumagwan tayo tungo sa iisang direksyon. Kung gayon, tayo rin pong mga Pilipino ang magtutuloy ng ating nasimulan. Hindi ito nakasalalay sa iisang tao o grupo lamang. Kaya nga po, sa bawat desisyon ko, iisa lang din ang iniisip ko at kayo po ang iniisip ko. Bilang ama ng bayan, patuloy kong gagawin ang tama at makatwiran. Patuloy kong ipaglalaban ang kapwa ko Pilipino. Sa sabay-sabay nating paghakbang pasulong. Sa bawat ambag ni Juan at Juana de la Cruz para sa kapwa at bayan. Sa bawat desisyong piliin ang tuwid, lalo nating pinatutunayang the Filipino is worth fighting for. Higit tayong napapalapit. Higit po tayong napapalapit sa katuparan ng kolektibo nating mga pangarap. Ito na nga po ang pinakihintay nating pagkakataon. Sa patuloy nating pagtutulungan, paglaon ay sama-sama nating lilingunin ang mga panahong ito at sasabihing, naging bahagi ako ng transformasyon ng lipunan. Nakilahok ako sa pagsusulong ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Bago nga po magtapos, balita ko kayo ng ilang mga nasagap nating impormasyon dito sa ating biyahe po. Natural po, ibinalita natin ang ganda ng ating ekonomiya. Sinabi po natin na sa average po, 6.3% growth in GDP ang natamasa natin mula noong 2010 hanggang 2013. Ngayon po, ibig sabihin po nga isa ho yun sa mga dahilan kung bakit talagang paganda na paganda ang sitwasyon natin. Ang mga mamamayan po sa Pilipinas, tayong lahat, papasok sa tinatawag na demographic sweet spot. Ibig sabihin po niyan, sa susunod na taon, ayon sa mga pagsasaliksik, karamihan ng Pilipino ay papasok sa working age. Lahat makikiambag, lalo na kung may oportunidad na ating nililika. So sa pagbiyahe po natin to, kausap rin natin ang mga negosyante. Nagmumungkahi kayong hindi pa panahon kung naghahanap kayo ng paglalagyan ng inyong puhunan para makatiyak na malaking tinatawag nating profit. Mukhang nasa Pilipinas ang magandang pagkakataon. At marami ho ang nagsabing nandyan na kami at magdadagdag pa kami. Sabi nga ho sa inyo,
41 na po itong mga engagements sa pinunta natin. Pero ako po, akala ko naman medyo mahirap na akong gulatin. Pero nagulat po ako nung isang bangkong malaki ang nagsabi sa atin, baka dapat raw i-globalize na natin yung peso. Sabi ko, globalize the peso? Ibig sabihin nun, magiging currency na parang dolyar, itinitrade ng ibang bansa. No? Okay. Ulitin ko lang baka naman pagdating sa Maynila, iba na naman ang lumabas sa bibig ko. Hindi po ako ang nagmungkahi niyan, ibinanggit sa amin. At hindi naman ako napawaw. Napataas lang ako kilay at napaisip, bigat itong minumungkahi nito pero tanongin ko kayo, meron ba sa inyo nakapag-isip na makakarinig ng ganung mungkahi sa isang dayuhang bangko na malaking-malaking at buong mundo ang kanyang sinasaklaw? Siyempre, nakausap po ako ni Cesar Purisima, kailangan pag-aaralan yan. No? Pero ang punto lang dito, hindi ko akalain na may magmumungkahi sa ating ganong kaganda na o kabango ang Pilipinas na meron nang maglalagay ng kanilang puhunan sa ating salapi dahil may tiwala sa ating may katatagan yung ating ekonomiya, yung ating bansa at yung ating pananalapi. So mga kapatid, ulitin ko lang pasensya na kung medyo makulit. No? Ito naabot natin dahil hindi ako nag-volunteer na ako naibala nyo sa kanyon. No? Naabot natin to dahil sama-sama tayong nagtulong na baguhin ang nangyayari sa ating bansa noong taong 2010. At sa totoo lang nung nakita yung ating pagtrabaho, yung tumulong sa akin nung kampanya at nung eleksyon na bumoto sa atin, nadagdagan pa ng mga bagong kasapi dahil naniniwala silang tama ang direksyon natin. So ulitin ko lang May kasabihan kasi nung nag-aaral kami, lalo ng mga teacher namin, finish or not finish, pass your paper. Ibig sabihin po natin sa ganitong sitwasyon, ulitin ko, hindi pwedeng iasa sa isang tao, hindi pwedeng iasa sa isang grupo. Ano bang pinagdaanan natin? Sabi na nakakatanda sa atin, para makita ang paroroonan o para makarating sa paroroonan, tingnan ang pinanggalingan. Pinanggalingan natin, halos wala na tayong pag-asa. Lumaban tayo, marami ng pag-asa sa Pilipinas ngayon. Kailangan lang ipagpatuloy natin. Magandang gabi po, maraming salamat.